Good morning, this is JV and Tito Tony live here from the House of Mystics. For those of you who have questions all about our topic, the topic for today is all about moving forward. And para dun sa mga taong hindi pa rin makalet go up until now, tapos yung iba may mga traumas pa rin hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin inaayos yung buhay nyo. Magpakatotoo kayo. Ganun. Oo. Okay. Ayun. So, kung may mga katanungan kayo, please feel free to comment down below. Okay. May mga nagtanong na dito. Tito, kamusta po yung linggo nyo? Linggo, busy na. Ewan ko ba? Ang daming ganap na hindi ko alam ba't binibigay sa akin ng Panginoong Diyos yung mga ganitong kaganapan. Pero, hindi ko siya gusto, Lord. Hindi ko siya gusto. Hindi lang ako makapagreklamo. Although, isang beses nagreklamo ko parang, Hoy! Ba't ka nagreklamo? Kaya, babalikan natin yung mga nangyayari sa buhay natin na mas maganda siguro i-journalize para ano mo kung gaano katagal na solve yung problema o yung sitwasyon na yun. At bakit ka inilagay doon ng Panginoong Diyos? Kasi si Johnson Go na namatay na natutong manggamot yan kasi ang nanay niya inaaswang. Doon nagsimula lahat. Nung inaaswang ang nanay niya, sige, pumunta siya kung kani-kanino manggagamot. Napunta siya kapangalan isang artista si Jose Garcia. Napunta siya dyan. Kay Landrito Casimiro. Isa rin sa mga tagong mga talento ng kahiwagaan. Si Demetrio Sibal. Bukod pa si yung taga Mindanao, yung pinagbali-baliktad ang libro. Melencio Sabino. Oo. Ewan ko, kasi maraming pangalan na lumalabas. Marami, no? Isa dyan yung panahon ni panahon ni Inday Badiday na nakalaban yung Reyna ng Ahas. Hindi ko lang alam, wala na akong balita sa kanya. Siya si Victorino. Ano ang pangalan ni Victorino? Basta yun, Victorino. Dating taga-Bagong Bari yan, si Victorino. Isa yan sa mga merong mga nalalaman sa kalihiman na malalim. Kasi nung pumupunta pa ako sa bahay nila, yung original na libro ng Tesoro del Mundo, nasa harapan ko yun. Dapat kinuha niya na, Tito. Hindi ko kinuha kung binuksan ko ba siya. Hindi. Kasi sabi ko, ano pa din yan ang tawag dyan, sakrilegyo. Hindi binigay sa yung pusa, huwag mong kunin. So, pero Tito, paano kung patay na yung kausap mo tapos binibigay sa'yo? Kunin mo. Kunin mo. Binibigay sa'yo Huwag lang yung subo. Wala kasi naman. Kasi ibang usapan naman yung subo at dalawa yung subo. Itim at puti. Oo. Yun ang problema. Kung tatanggapin mo o hindi. Pero kung bahagi ka ng kahiwagaan, ilang lives pa yan, nung paikot-ikot ka lang dyan, hindi ka lalayo dyan sa sa sirkulo na yan. Kasali ka dyan. Yung isa pala na pinaghahanap nila, nandaan sa tabi-tabi lang. Yung libro ng Hydra. Hindi, ako naman, hindi na ako pupunta doon sa Hydra. Dito na lang ako sa Iyak. Sa Iyak lang, talo na sila Oo. Ayan. So, those are the mystic world of Crisol del Mundo. Kasi lahat ng mga words mayroong power. Kaya nga kung ano yung minsan lumalabas sa bibig natin, na ma-manifest natin yan. Hindi lang nasa plate number. Yung plate number na may letra, kitang-kita doon. Oo. Na hindi nababasa naman ng mga tao yun. Yes. Bahala na po ba ang karma? Di na need mag-revenge. Just move forward? Oo naman. Bakit mo kailangan magigante? Pero hindi naman sinasabing huwag kang magigante. O bawal ba o kasalanan mang magigante. Kasi kung sinabi mo sa Panginoong Diyos, kung sino man Diyos yun, na kayo na po ang bahala, sige ka na ang bahala. Oo. Siya gagawa ng paraan, hindi tayo. Kaya nga
So we can't put justice in our hands. Oo. Hindi rin tama yun. At saka kasi hindi tayo kayo Diyos. nahihirapan. Technically, Yes. hindi tayo Diyos. Wala tayong karapatan na manghusga kasi sabi niya nga ganito sa bawat panukat na ginawa mo sa kapwa-tao mo, yan din ang isusukat sa'yo. Magpakabait ka. Ako, hindi naman ako inosente or anong tawag doon, walang kasalanan, no? Ang pinag-uusapan natin dito, iligtas natin yung kapwa-tao natin. Kung merong kang nalalaman na merong ginagawang saliwa o maaaring mahulog siya sa bitag ni Lolo Satanas. Isa yun May mga bitag siya May mga bitag siya. Malungkot ka, ito gawin mo. Oo. Nalulungkot ka, magpakamatay ka. Bitag yun. Ang problema, tito, ang daming matitigas ngayon na ulo. Ayaw mo na sila. Ayaw nila makinig na, Wala mo na sila. okay, ganito, ganyan, hindi maganda for you, yung ganitong ginagawa. Pero sila, sige pa rin gawa. Oo. Especially yung ibang mga babae ngayon nag-aaral ng kalihiman, akala nila ganun-ganun na Hindi. lang. Merong edad yung babae. Hindi pwede mag-aaral. Yung ang kabala, tsaka yung suhar, o yung sinasabi ng mga Jewish, Hudyo, yung pincha, hindi ka pwedeng magbukas niyan kung wala ka pang 49 anyos na babae. Bawal yun Merong yun sa inyo. Merong may sugat. repercussion yun. At saka yung soul nyo mismo, yung pwedeng matamaan, yun yung mahirap i-repair. Oo. Tapos, lalapit-lapit, hingi ng tulong, demanding pa. Hindi lang yun. Kasali ka ba dun sa sinasabing solo mata? Oo. O nag-iisang mata? Kasali ka ba dun o hindi? Kailangan i-verify mo muna yun. Kasi minsan yung iba, kiniklaim nila, ako, sige nito, ganyan-ganyan. Hindi lang ang dami-daming, ito, bibigay ko yung orasyon yung Yube, H-U-B-E. Nakalagay, H-U-B-E. Tapos, ang ginawa nila, Yub Inam Exluim Buhag. Pinagbaligtad Napunta sa kaliwa yung kanan, napunta sa kaliwa. Pagbasahin yung maigi, tapos mag-iingat kayo sa paggamit ng sator, kasi ang sator ay double blade yan. Ibig sabihin ng double blade, pwedeng kanan yan, pwedeng kaliwa, pwedeng gitna. Oo. Di ba nga sabi nga ni Lolo Satanas kay Miguel, hoy kapatid, hindi iyo si Moises, sabi niya. Nandun yun sa Revelation, basahin yung maigi. Nakasulat sa hayag na Biblia, sabi niya, hoy, nag-black magic yan. Kaya akin yan. Bunso, akin yan. Yan ang sabi ni Lucifer. Siyempre, hindi makapaniwala. Oo nga naman, sabi naman ng Miguel, no? So, sabi ng Satanas, di, akin na siya. Sabi niya, hindi. Sabi naman ni Miguel, hindi pwedeng iyo siya. Akin yan dahil yan ang nagligtas sa buong Israelita. Mula sa Ehipto. Kung hindi dahil sa kanya, hindi maliligtas yung lahi ni Jacob o lahi ni Abraham. Sabi niya gano'n. So, nagtatalo sila. Siyempre, talino yun Hindi naman yung talino ay labanan ng armas o lakas Hindi Parehong malakas sila Di ba? Isang panahon, natalo nga niya si Satanas kuya niya yan Kuya niya. Ito. Sabi ni Miguel, ay, baba ka nga rito. Naguguluhan kami dalawa ng kuya ko dito. Pagbaba ng lolo, ng tatay, sabi niya kay Luzbel o Satanas, sabi niya. Kasi Satanas kaawa yan pero ang talagang pangalan ng anghel, Luzbel. Sabi ni Lolo Luzbel, paano yan? Ano to, lamangan? Sabi niya gano'n. Asan ang katarungan nito? Sabi niya doon sa tatay. Di ba hindi makatarungan na itong taong ito na gumawa ng mahika negra, hindi mapunta sa akin. Sabi niya gano'n. Sabi naman na yung tatay, arbor ko na lang. Hindi naman makatanggi si Luzbel. Hindi siya makakatanggi. Nako, ang salita ng Diyos ano yan? Hindi lang, isang pitik lang niya, merong yan.
may gamit. Oo. May gamit. At nung sinabi ng lolo, ng tatay na arbor ko na lang. Walang magawa si Luzbel. Walang magawa. Sige, si Moises, ano yan patyarka rin yan. Oo. Patyarka rin yan. Ito pa, bumalik tayo kay Adan. Si Adan, ano ba ang naging, partisipasyon niya sa kasalanan nilang dalawa nung rin to mga rin to, ang tawag nila ron? Tawag dun mga nuno din to Si Adan, nuno din yan si Eva, nuno rin yan. Oo. So, ang tanong, ano ba ang naging partisipasyon ni Apong Adan sa naging kasalanan ni Eva? Kasi ang definitely, ang nagkasala lang naman dun talaga si Eva, hindi naman si Adan. Ay, pumayag siya ay hindi lang accomplice, siya ay, ang partisipasyon niya doon ay pumayag siya na mangyari sa harap niya ang isang bagay na hindi dapat nangyari. Pumayag siya Kung hindi siya pumayag, yun. Bawa, ang hindi niya lang pagpayag, nilabanan niya si Luzbel. Hindi niya nilabanan. Nagkaanak tuloy. Yung sinasabi nilang pagkain ng ng bunga ng kaalaman, ay hindi iyan, sinimbolo lang yan, ang tawag diyan, metamorphosis. Hindi siya ganoon. Nagtalik si Luzbel at si Eva. Nagtalik silang dalawa na ang naging bunga nga ay si Cain. Kaya nga sinasabi, ikaw ay anak ng pagkakasala dahil talaga nagkasala si Eva at saka si Satanas. Mm-hmm. Si Satanas, kahit naman magkasala yan, sa kaliwa na siya yung dalawa na sila under test sila pinagsusulit sila ng Diyos. Sige, karapat dapat ba kayong makasama ko sa aking kaluwalhatian o sa aking kaharian? Yun ang sinasabi. Kaya, from that time until today going on, meron tayong obligasyon na mga tao na gumanap sa kabanalan. Kasi kung hindi ka gumagano sa kabanalan, chipwera ka, hindi ka pwede dito. Mm-hmm. Hindi. At saka sinabi rin ng Diyos na, ayoko sa malamig. Ayoko sa maligamgam. Gusto ko mainit. Yan ang gusto ng Diyos Hindi ka pwedeng maging talo sira o kaliwat kanan ka. Wala. Ayaw niya yan. Ayaw. At nasa Biblia rin yan na sinasabi ng Diyos, ng Biblia na ang Panginoong Diyos ay mapanibughuin. Seloso ang Diyos. Seloso. Seloso siya. Kaya hindi mo pwede sabihin na ito, dito ko, to, dito. Hindi. Ang totoo niyan mismo si Gumamela Celis, naging biktima niyan Kung sinabihan siya ng tatay niya, Gumamela, bababa ako sa kaibuturan ng ating ginagawa, at iiwanan ko tong kahon na to, Huwag mong gagalawin to. Pag binuksan mo to, gaganap ka sa lupa. Yun ang musga niya Na, nung panahon na sinabi yun, alam na ng Diyos nabubuksan. Alam niya na, naka-forward na siya Nakita niya, binuksan So, nung binuksan, bumalik ang tatay at sinabi niya na, Gumamela, ito ngayon ang musga. Gaganap pa sa lupa. Nag-usap-usap yung mga ninunong Diyos na babae. Kasama na doon si Hemspag Helsnan. Kasama si Gumamela Celis. So, na siya, kumbaga, under court. Nasa korte siya. Bumaba si Hemspag Helsnan. Ang sabi ganito, hindi ako papayag niya na ang bababa sa lupa ay babae. Ang dahilan? Dala-dala pa lang niya yung punong sedro doon sa daan. Hindi pa nakakarating ng Golgota, mamamatay na ang babae. Sinabi ni Hemspag yun. So, nag-usap-usap sila. Nga, tama di ba? Ang pinaka-pinali niyan tutusukin siya nitong si Longhino, tapos pagkatusok, sasabog yung tubig, sasabog yung dugo, mabeblesan ng lupa. Yun naman ang intention talaga natin, mablesan yung lupa. Hindi na mangyayari yun, todas na siya Todas na siya bago ang lahat. Habang naglalakad pa, patay na. Dala-dala pa lang niya yung sedro sa bigat nun. Lugmok na ang tawag sa kanya. Yun nga po, paano nabuhat nun during that time, no? Oo. Ang bigat ng cross na hawak dala-dala. Si Jesus Christ, karpintero yan
karpintero, naging karpintero. Kaya, kumbaga, merong muscle. May muscle siya. Pero, kung babalikan natin... Ilang kilometro yung tinlakan Oo, nila. ang layo pumunta ka doon, sige. Kahit na may sasakyan, hindi ka makakarating ng Golgota. Hindi ka hihingal-hingal. Malayo sa kabayanan malayo sa kabayanan ng Jerusalem, yung bundok Golgota. ng Golgota. Bundok yun. At ito po, para sa kaalaman natin lahat, hindi po 3 lang ang napako. 7 sila. 7 na napako. Yung 5 doon o yung 4 doon, unidentified. Pero, alam ng mga inkantado kung sino yung 4 na yun. Na nasama doon sa 7 na pinako. Diba? Alam natin, si Dimas, si Hestas, saka si Jesus. Diba? Yun lang 3 na yun eh. Identified na natin yun eh. Pero merong 4 na hindi na identified. Or, itinago ng mga magagaling sa istorya. Kasi pag inilahad nila yun doon, magagamit yun sa Mahika Negra. Pag nagamit sa Mahika Negra yun, iba na tong mundo. Iba na. Mabuti nga, pasalamat tayo, meron pa tayo matatanda na nakakaalam ng lihim. Hindi yung ngayon, nag-publish sila Valderrama, may ano pa yan may Trunco del Mundo yan. Meron pang isang taga San Pedro Laguna, meron din Trunco del Mundo. Pero, hindi nila nilalabas yan. Kasi sinasabi naman tatanda, ang lihim ay dapat pakalihimin. Yung palang pangalan ng Diyos, hanggang ngayon, hindi nga nila alam anong tunay na pangalan ng Diyos Anima Sola. Wala nakakaalam niyan. Wala. May mga nakakaalam niyan, pero mga ermitanyo. At, kung mag-aaral ka ng Budismo, nandoon ang pangalan. Hindi rin nila alam na yung pala yun ay pangalan nito. Naintindihan ninyo? Kasi yung pangalan natin, meron niyang mga parang hindi points and rewards parang performance na si Poncio Pilato bago nangyari yung istorya ni Jesus Christ, nag-usap-usap muna yung matatanda. Sabi ng matatanda, ay hindi pwede na ang huhusga kay Kristo ay isang ordinaryong tao lang. Sabi niya gano'n, hindi. Ginawa nila si Poncio Pilato. As of now, and as of today, 3 sila na magkakasama sa bundok ng Olibo. Si Eva, si Poncio Pilato, yung sinasabi nilang 666. Magkakaiba yung 666, Antikristo, at yung isa pa na tinatawag nilang the monster. Beast. The Beast. Hindi iyan isang personalidad lang. 3 yan. Magkakaiba. Bakit ba tayo na po? Nag-uusapan natin, moving on. Oo nga. Tito, part din yan nung moving on. Moving forward. Kasi, di ba, yung story is all about the cycle of karma. Karmic repercussions. Tsaka yung sinasabi mo palagi, yung polarity. Oo. There is polarity. There is the good and there is the evil. Yin and yang. Di ba? Ang tanong, paano mo yan naayusin? Dahil nasa loob ng katawan din natin yan. Nasa loob ng katawan niya. Sabi ni Pedro, Lord, gusto kitang sundin, pero sabi ng katawan ko, wag. Anong gagawin ko? Pero si Pedro, magaling na manggagamot siya na. Oo. Alam nyo ba na nung namatay na si Jesus, at saka tumakas na sila Mama Mary, sila Mama Mary, tumakas yan. Kasi mahuhuli rin sila eh. So, silang mga naiwan sa Italia o sa Roma, naggawa sila ng sarili nilang conclave, na tayo-tayo lang, ganito. Si Pedro, pag lumabas yan, nagdasal na siya, lumabas na siya doon sa tawag doon, sa yung pintuan ng Vatican. May mga nakapila na doon kung ano mga sakit. Kung sinong tamaan ng anino ni Pedro, magaling yun. Tatayo yun, makakakita yun, mawawala ang ketong dahil lang sa anino niya, wala pa yung nahawakan mo siya. Kaya isang hiwaga rin yung ikaw, kung isa kang Katoliko, isa kang Kristiyano, magpunta ka sa Vatican City, pumunta ka doon sa Basilica di San Pietro, puntahan mo yung pinaglibingan
kay San Pedro at doon ka humingi kung mabigat yung problema mo. Ayan. Okay. Also, sino nang pupunta ng Vatican sa inyong lahat? Hindi, ako nakapunta na ako doon. Ayan po. Sabi ni Isa, bahala na po ba ang... Ayan, tapos na to. Ayun, paano raw po gagawin kung kahit hindi mo pinapansin pero patuloy pa rin gumagawa ng hindi maganda or pag-aawayin ng isang tao? Adi, gumawa ka ng paraan. Ano diba, raw po lagi mo yung naman dasal? sinasabi, dasalin yung Hail Holy Queen, tapos dasalin yung Paksak Saraks, o maglagay ng imahe ni Mama Mary sa Southwest para mga tao nagkakasundo-sundo. Ayan. Good morning din. Ayan, so guys, kung may mga katanungan kayo, please feel free to comment down below. Tanong na kayo. Tito, bakit pala ginawa rin sa atin yung bakit meron tayong polarity up until now? Yung polarity na yun parang sinasabi na Diyos, sabi mo, mahal mo ko. Yung tao nga, nakapit-bahay mo, sinusumpa mo Siya, nakikita mo, ako hindi. Sige nga, i-claim mo nga, sige. Ako ba talaga, tunay mo ba akong minamahal o iniibig? O meron ka lang gustong gawin ko para sa'yo? Hindi bobo ang Diyos, ha? Kaya nga. Saka ang paghingi sa Kanya, diretso, Lord, gusto ko po ng 1 milyon na ngayong araw na ito. Lord, ganito po, gagamitin ko po ito sa ganun. Sasapal ko sa mukha ng mga nang aaway sa akin. Diba? Kaya Tito, diba, napansin nyo, bakit yung ibang clients natin minsan, kung ano yung mga hinihiling nila, hindi natutupad. Paano ba? Maramot lang din Maramot Kaya nga funny thing is, sila rin mismo nakaka-experience tapos biglang lalaya sa atin, pupunta sa ibang mga Kaya nga, ako natutuwa ako sa mga naging, for the past ilang dekada na ba ako nagaganito. Kasi halos wala pa akong 30 nun So, sa ngayon, mga running 40 to 5 decades na ako sa ginagawa na to Ngayon, ang tanong ito, bakit mahirap ka pa rin, Tony? Ayaw ng Diyos kung binigay ng Diyos, di mayaman ka na. Diba? Pero ako naman, di naman sumasala yung tiyan namin sa pagkain. Sagana kami sa pagkain. Ayun nga. Kasi ang pinaka-promise dito sa mga ganitong lahat ng kailangan ibibigay. Bibihira ang yumaman sa nasa esoteric. Bihira. Maliban kung dinikitan ninyo, sino didikitan? Kita ko na si Haring Solomon. Nasa kanya lahat Bakit Asan ba siya? Natin kuha ulit. Nasa galaan na naman Ang sarap nila, tour na lang Nung walang aeroplano. Sana all. Tapos, marami rin kasi silang inaayos ngayon since ang daming gulo ngayon na nagsisilabasan, ang daming preparations na kailangan. And also, doon sa mga po kasi ngayon, practitioners, ang daming ewan. Kiniklaim na nila si Luzbel na Diyos Hindi Diyos si Luzbel, siya ay anghel. At saka hindi siya, anong tawag dito? Hindi siya taga-save. Taga-tulak. Taga-subok siya. Hindi, nagre-recruit yan. May coach. Diba nga, sabi niya kay Jesus, nakita mo yung kabuuan ng Jerusalem. Sabi niya, gusto mo, ibigay ko na lang sa iyo yan. Kaya kong ibigay sa iyo lahat yan. Lumuhod ka sa harapan ko ngayon. Sabi ni Luzbel kay Jesus. Sabi naman ni Jesus, huwag mong tuksohin ang iyong Diyos. Tinutokso mo na ako, gagawin ko yan. Pero, paano? Paano? Magagawa ko lahat yan Kasi ang Diyos, kaya niyang gawing lahat, exception to the rule, ang magkasala. Hindi niya pwedeng baliktarin niya yung naturalesa niya o yung kalikasan niya. Hindi. May mangyayaring hindi natin alam kung ano yun. Baka magkaroon ng second Big Bang. Mayroong repercussion. Yun nga po, paano kung hindi nila tinuloy yung
grand performance or grand design? Ay, hindi. Simula pa lang sinabi na eh. Nag-usap pa yung dalawa, yung Elohim eh. Hindi pwede. Ito yung plano natin. Oo. So may nagbabantay talaga kahit anong gawin mo. Hindi, nasa loob ng katawan natin yun eh. O paano mong i-ano na sabi sa yoga, merong dalawang kakanyahan ng Diyos na nasa loob ng utak ng tao. Di ba? Meron tayong left brain, meron tayong right brain. Yes. Eh, merong Buddha, may Jesus din sa loob eh. May Christ self. May Buddha self sa loob. Paano yun? Ano mong gagawin yun? Kaso, sa baba naman, nandun si Asura nakabantay. Ayan may ginagawa. Ayan, yung mga sa loob ng mga chismosa. Ayan. Kaya tuloy, pagka nag-meet, uy, alam mo ba, ganito, ganyan. Hindi nila alam, tuwan-tuwa si Luzbel niyan. Oo, puro chismis. May kotse si Tito, mahirap pa ba yun? Ha? Pag may kotse, hindi mahirap? O yan, dami kayang problema din. Pabibili ko lang ng eroplano kanina. Dami rin kayong problema dun sa kotse maintenance, insurance. Oo, dami na. Tsaka bukod yun yung driver. Problema. Natutulog sa daan. Kaya nga, na-try na namin yun. Nasa kami, Quezon. tulog. Nagmamaneho tulog. Gugulat na lang siya. Kaya ang yung sistema ko, yung, anong tawag doon? Diskarte ko. Sinasama ko si Kopi. Yung aso. Yorkie. Kasi yun ang gigising kay Fred. Kinukot-kutan siya eh. Sabi nga nung yun si Bel. Sabi ni Bel, Fred! Wake up! Wake up siya. Puro tulog kasi. Ayun dito, paano kaya yun dun sa karmic repercussions din po pagka namatay yung tao? Paano sila ginajudge? May Lord of Karma eh. Pagkamatay ng tao, after 3 days, haharap na siya sa Lord of Karma, hindi pa siya umaakyat sa langit. Nandyan pa lang siya, merong isang malaking ganito, 24 yun, ito, ginawa niya, ito, ginawa niya, ito, hindi. Paano ginawa niya ito, ganun, Mag-uusap-usap yan at titimbangin. Titimbangin yan. Pagkatimbang, pro o con? Kung napunta ka sa pro, okay. Pupunta ka sa langit, meron ka pang gagawin. Lilinisin ka. Pupunta ka muna sa third heaven dahil nandun din ang purgatorio. Pagkalinis sa'yo, hindi yun isang araw lang. Minsan, 10 taon, 20, lalo na kung nagpatiwakal ka, 100 years yun, na maghihintay ka. Pag natapos na yun, tsaka ka lang dadalhin. Ito na yung number mo, pupunta ka dito sa ganito. Ito yung address ng bahay mo doon. Kaya alam po nasaan eh. Alam, di ba? Wala kayong kawala. Kasi sa amin na rin dito, nakikita namin kung nasaan yung mga tao. Sabi nga ni Santayo, ikaw hindi ka pa namamatay, ba't lagi dito ka? Sabi ko, may nagtatanong eh. Kung wala naman nung nagtatanong, di naman ako pupunta rito. At saka, mahirap tawagin yung mga kaluluwa. Lalo na kung nasa purgatorio o wala na doon. Oo, kasi minsan kahit anong hanap namin doon sa nasa limbo. Nasa limbo. Oo, wala na doon. May maglalapit sa amin, ay wala po dyan nandito. Di ako, tatay ko, nakausap ko, sabi niya, hindi na dito nanay mo, doon na. Sinamahan ako ng tatay ko papunta doon. Tapos lahat doon nakasasakyan. Pero kung gusto mo ng traditional, yung Carabao, pwede. Ako ililipad. Kaso nga lang, matagal yun. Diba? Ayan. So, Tito, paano yun pagka merong poot at saka galit pa rin yung tao? Tatanggalin yun sa purgatorio. Hindi pwedeng may galit o yung tawag sa kalooban, benggansa, pagigiganti. Tatanggalin yun doon sa lugar ng purgatorio. Hanggang hindi natatanggal, hindi siya aalis doon. Paano ginagawa po doon? Paparealize po ba yun doon sa tao? Bakit? Ilalagay ka sa yelo. I mean, yung nagawa nila pong pakiintindi nila sa'yo na ito yung nangyari, Hindi naman ikaw lang nagkasala rin siya. Sino man yun.
So, it's not an endless torture, kumbaga. Oo. Kasi iniisip nyo agad, ay, pagka ganun, endless torture na. No. Hindi siya actually torture, parang iminumulat sa mata mo ano talaga yung tunay na naganap. Oo, kasi mas kung hindi mo maintindihan nung una, uulit-ulit yung scenario. Oo, talagang parang ano yun, parang sirang pelikula. Ikot-ikot sa harapan mo, gano'n. Na ikaw din parang feeling mo mababaliw ka na bakit ulit ng ulit yung time. Kasi mawawalan ka ng sense of time eh. Kaya nga. Hindi, tatanggalin yun. Oo. Wala na yun eh. When we die, we don't have that sense of time. Remember time and space are illusions. They do not exist. Kasama yan sa phantasmagoria na sinasabi na yung space and time does not really exist kasi when you die, hindi mo naman mahahawakan yung yesterday, today, and tomorrow. Wala na eh. Wala na. At saka magkakaugnay ang past at saka yung future. They happen simultaneously. Kaya nakikita ng clairvoyant. Kaya wag kayong magtaka bakit, nakita niya yung iba hindi nakakita. Iba yung details na nakuha. Ibig sabihin, wala makita yung signal. May mali eh. May mali. Kasi may mga ganyang no? Mamaya, nakuha niya yung informasyon na yan. Nandun yung may mga sungetsu at mga buntot. Nililigaw siya. Okay, maraming ganyan na. So, kailangan mag-ingat. Especially dito yung mga questors, no? I don't believe in them. Andam, ako rin. Papasok sila sa isang tapos magkakaiba ng Kasi, bakit ka makikiganyan? Naglalaro kayo? Kaya nga eh. Naglalaro kayo? From afar. Ayoko lang banggitin yung isang, yung isang palabas na yun na meron pang may sungay, may ganyan na itsura nila. From afar, pwede mo naman silang tignan, basahin. Diba? Hindi mo na kailangan actually pumasok. Magtanong ka lang sa duwende. Magtatanong ka lang. Yun yung hindi nila alam. Kasi akala nila pati yung mga yun, kasamaan. Ay, hindi Hindi. Kung wala mga nilalang na maliliit, wala tayong makakain. Walang bulaklak. Walang bigas. Walang Walang lahat. Hindi sisikat ang araw. Tatakpan nila. Pero 'di ba, kakaiba ngayon yung panahon. Pero ako malaki utang na loob ko sa kanila dahil ito lang recently. Nagsalang ng dahon ng bayabas yung misis ko. Nakakatulugan. Diyos ko. Sumabog na lahat, pati yung kawali, yung naging na asero na malapit nang tumama doon sa doon sa LPG. Napabalikwas siya at sabi niya, nasusunog na yung bahay namin. Ginising siya na maliliit. Uy, nasusunog na yung bahay niyo. Nasa taas pa siya natulog. Sa baba, yun yung kalan, ito siya eh. Diyos ko. Sabi ko, huwag ka munang gagawin yan. Pangalawa mo na yan. Pangatlo mo, kasama ka na dyan. May signus ka, sabi ko sa kanya. Mahirap yung gano'n. Kaya sabi ko, huwag kang magsalang kung alam mong makakatulugan mo. At huwag kang magluto kung wala kang ibang kasama dyan sa baba. Kasi kung wala kang kasama sa baba, paano malalaman nung nasa taas? Ano nangyayari sa'yo? Kaya nga, lechon ka na pagkaan. Lechon. Yung ka-gymmate ko nung araw, nanigarilyo lang pagod na pagod. Nanigarilyo. Sabi na si Garilyo, tapos sabi ng kortina, nasunog siya. Nasunog siya. Nasak nga ako nun, sa umaga, lagi kami magkasama nun Tapos, dahil sa sigarilyo. Ayan, mag-ingat kayo sa sigarilyo. Pero ngayon, tapos na yung violence with fire. Next year uli. Sa 2026, Year of the Horse, matindi ang violence with fire. Kaya mag-iingat po kayo. Saka kailangan ayusin na yung mga dapat ayusin. Yung kuryente. Isipin mo, milyon ang mawawala sa buhay mo, pati ikaw nawala ka na dahil sa apoy. Huwag niyong hayaan na mangyari yan na magkano lang kasing gagastasin yung pagpapaayos ng mga wirings diba? Kung sumabog yung LPG, walang wirings. Exactly. Yun pa. Pero tito, di ba nowadays, na yan, electric.
Oo nga. Pero, parang induction. Puro induction ngayon. Ang problema dyan, pagka maling kaldero yung nagamit nila. Hindi yun. Induction ayaw ng Nephilim. Oo. Ayaw namin yan. Yan! Do induction Oy, cookers. kailangan bigyan nyo ng pabor yung mga Nephilim. Kasi nagpapasarap sa pagkain eh. Oo. Ngayon, nilagyan mo ng induction. Paano bang masisingot nila yan maliban umusok? Microwave Di pausok mo. Microwave energy, hindi maganda yan sa katawan ng tao. Isa pa yun. Isa pa. Sinisira niya yung DNA unti-unti. Kaya mag-ingat kayo sa Bakit paggamit mo alam? ng microwave. Kaya kami dalawa ni JB, marami kaming sikreto nito eh. Marami Gusto kami. Isa-isahin namin eh. sabi ni Ben, tulog. Tulog daw. Ay, nakapira itong bata na to. Ayun. Pero dito nung pagka dun sa nasa ano talaga niya, destiny niya, mangyayari at mangyayari kahit yun yung tawag life path. Oo. Yun ang path niya talaga na mamatay sa sunog o gano'n na mangyayari sa kanya. Minsan naman pinagbibintangan lagi yung mga mangkukulam. Kaya nga, ano ba? Nananahimik yung mga wala mangkukulam. Wala namang kilala yung mangkukulam dyan eh. Tapos, ito ginawa ng mga ano? Pati mga demonyo, nananahimik. Pati mga kapre, tikbalang. Kawawa naman sila. Kawawa. Napapagbintangan. Kaya nga po may tanong po dito si Sir, pero nandun siya sa kabilang account. Sige. Since up until now, hindi pa rin natin makagamit yung kabilang account, kaya nandito tayo ngayon nagle-live. Ayan, how to let go po of the traumas and negative experiences in the past? Well, libo-libo na ang sinisingil ng mga psychologists, psychiatrists, para lang bumalik yung dati. Na-traumatize ka, di ba? Na-traumatize ka. Ang pinaka-easiest way to do it is you pray Psalm 119. Kasi ang Psalm 119, sa kalihiman sa lihim, yan ang nagtatahi ng nawasak na DNA ng tao. At ang Psalm 119, sa kabuuan din niya, nandiyan sa loob niya ang puno ng Tree of Life at saka yung puno ng Tree of Knowledge. Nandiyan yan dalawa. Gawin nyo ng araw ng Sabado para magkasama sila. Oo. Hindi, ipaligo, mag-i-play yung Psalm 119, pero the best pa rin ang Latin. Pinaka-the best pa rin yun. Kasi sa Latin, nandun yung alphabet, yung Aleph, Bet, Gimel, Dalet, yung gano'n, hanggang sa Tau. Pag nabuo na yon, matatahing kusa yung nawasak na DNA. Kasi yung trauma na naranasan natin sa buhay natin, relasyon ba siya o anuman, yan ay tawag rift na gugupit o naghihiwalay siya. Tear, napupunit. So, paano mo siyang matatahi ngayon ulit? Yun, yung Tree of Life. Pero hindi isang araw gagawin, ha? Pinaka-the best yan, siguro gawin nyo. Kung talagang matindi yung trauma, usually 49 eh. Kasi yun, 7 times 7. 7 days to 7 Fridays. Pag binilang mo yun, talagang 49. So, ang pinakamadaling bilangan ay itong Biyernes. Itong Biyernes. Doon mo gawin. Maligo, inumin, maligo, inumin. Yun. Ganun lang. Walang shortcut, ha? Walang shortcut. Technical yan. Technical yan sa esoteric. At saka pagka ulit ka ulit sa umpisa. From the top, zero ka. Baba, isang araw na mismo, hindi, balik ka. And you should start on a Friday, last Friday of the month, or first Friday of the month. Yun ang starting point mo, yun ang base mo. And then, bilang ka ngayon ng 7 Fridays ko, kung 7 Fridays kasi, kung 2 buwan, yun, 2 months na yun. Yung ika 2.5 or 2.5 months, yun na yung 7 Friday. Gawin mong 7 Fridays. Para ka na lang, hindi ka mahirapan. Ayan. Pinipray ko lagi na magbabago ako. Pero pagka nakikita ko ang tatay ko
parang galit ako. O trauma din yun, ha? Oo. Trauma yun. Ang una mong gagawin, patatawarin mo ang sarili mo. Lord, pinapatawad ko sarili ko kasi tao lang po ako. Lord, pinapatawad ko yung tatay ko kasi eng-eng siya. Kami ng tatay ko, hindi kami nagkasundo. Hanggang namatay na siya, nakita kami kung saan siya man siya nandoon. At doon siya humagulgol ng napakatindi dahil hindi niya nga maintindihan na ako, na ikalawa niyang, kasi may anak niya sa una na lalaki. Ako yung panganay na lalaki. Dapat, pinrotektahan mo ko. Hindi. Hindi niya ako paborito Hindi niya ako gusto. Noon namatay siya, tsaka niya naintindihan, ay, kawawa naman pala si Antonio. Ang pangalan ng tatay niya, Antonio. Nainiwanan sila. So galit siya. Kaya sabi ko, Lola, bakit mo ba ako pinangalan ng Antonio? Galit pala sila sa asawa mong Antonio. Bakit, Lola? Ayun, sabi ng lola niyo po. Nakangiti lang na gano'n. Yun yung life path. Ayan, minsan kahit anong tanong mo, kailangan natin kasing pagdaanan kasi yan yung magpapatibay sa atin kinabukasan. Diba? Yan yung magpapachange sa atin. Kasi kahit anong traumas yung dumating sa atin, kailangan lang natin yan i-transform. Kaya inuulit ko, tinan mo si Johnson Go, hindi yan magiging magaling na manggagamot kung hindi inaswang ang nanay niya. Mm-hmm. Yun lang naman ang nangyari dun ako naman, bata pa ako nun, sabi ko, paano kaya maging manggagamot? Pero nung nanggagamot na, Lord, ayoko na. Mama Mary, ayoko na po. Mamamatay na ako dito. Sunod-sunod kasi. Isipin ko wala ka na makasalanan, ikaw susundutin. Oo. Sa'yo, ng mga hindi nakikita yung, uy, hindi nila ginawa yung ganito. Uy, paano yung ganito, ganyan. Yung aswang na babae na namatay na't lahat-lahat sabi ko, Lola, bakit mo ako ginaganito? Di ba? Natanggal na nga kita Dinitik nga kita tas, gano'n na siya. Alam ko na, Lola. Sabi sa kanya, wala ka namang ngipin. Yung gano'n. Nawala siya. Usa siya nawala. Nasa likod ko lagi, kinukubabaw ako Mm-hmm. Siyempre, tingin sa nalolo ko ba yung mama na yun? Yun yung mahirap pagka Hindi naranasan ni JD. Kasi yung sa tatay niya, tinry ko muna buhusan. Pinag-experimentahan ko. Binuhusan ko ng holy water. Uy, nagagalit sila sa akin. So, hindi makapagsalita. Nagmumura na lang. Kasi na-stop siya dun sa Ako naman, nung natuto na ako manggamot, nagtatanong ako, sabi ko dun sa demonyo, ikaw naman, sabi ko, bakit mo ginaganon yung bata? Wala namang kasalanan sa yung bata. Hoy, muntik na yan mapunta sa amin, sabi niya. Ibang lifetime yun. Sabi ko, iba yung ngayon. Layo mo na yung bata. Ikaw naman wala namang gawa yun sa yung bata. Pagtanda niya, tsaka babalikan. Ngayon, matanda na yun Hindi ko na alam kung nasa yung mga yun. Oo. Ayun po. Saka, nakakatuwa naman din silang kausap. Ako, enjoy ako. Kasi, balitaktakan ng talino yan Sabi ko kay Satanas. Yan Ano ako nun First year high school. Lalabas ako dahil mag-aaral ako. At kung ano man yon, kailangan ko makalabas pintuan. Ay, hindi ako makalabas na andun Nagsisiklab yung mukha. Ganyan. Sabi ko, paano kaya ako makakalabas nito? Nakakalabas naman ako. Pabigla ko naisip ganito. Isang araw, nandun na naman siya. Lolo, kahapon nandiyan ka rin. Pero nakalabas naman ako. Lolo, black ka. Sabi ko gano'n. Naguulat siya. Mas mautak sa akin to Pagmula na, hindi ko na siya nakita. Doon ko rin po kasi na-realize na minsan yung holy water hindi talaga nagtitake effect kasi baka naman hindi tunay na holy water. Tunay naman po. Kasi binlesan mo na ni Daddy bago niya give me Pero yun nga po, during the time kasi, di ba, meron din iba mga cases doon si Daddy. Kasi sacramental ang tawag doon. Pero kasi, merong mga gamit na sacramental na hindi naman sinabing sacramental ng mga Katoliko,
o ng Kristiyano, yung suka. Mm-mm. Kami kasi ako mahilig ako sa yung tawag black vinegar, yung otso. Nung bata pa ako. Mami, negative dyan, buhusan kita ng otso. Hindi na ako naghahanap ng holy water noon. Kasi yung otso lang mismo ayaw nila. Yung amoy ng otso, ayaw nila yan. Kaya nagtataka, bakit nitong holy water hindi effective doon sa siguro anghel to. Baka naman nag-aanyo lang. Yan nga po Tapos bigla nang hahabol. Habulin ka from doon sa taas pababa kasi diretso lang po yung daanan namin at saka meron parang mezzanine doon sa taas. Ganon yung gawain namin pagka gabi. Kaya bilib yung sa nananakot. Mga kapatid ko meron nga, tinako nga. Titignan ko Wala naman Kaya mas nakakatakot pa nga siya. Isipin mo JB sabi niya, ang utos niya ganito. Tony, ayan ang gawgaw, ayan ang kalan. Pagkakulo ng tubig, ilagay mo ang gawgaw. O di nagbukil-bukil. Oo nga. Pinakain niya sa akin yun, isang kasirolang gawgaw. Yeah. Sabi ko, tanga kasi itong babae na ito, tanga. Ano bang gusto niyang gawin? Gagawin mong almirol Dapat, sinabi niya, ito yung gawgaw, kalawin mo muna sa tubig, bago mo ilagay sa kumukulong tubig. Sabi ko, tanga kasi ito, kaya. Pasensya mo na lang, kinain ko yung gawgaw. Bahala ka dyan. Para yung ate kong isa rin na namatay na, pangalawang ate ko. Sabi niya, sabi ng Cordia, yung nanay ko, sabi niya, alo, mag-isa ka ng munggo, yun ang ulam natin, mamaya. Gabi, hapunan. Kinagabihan, kumakain na kami, at tigas na munggo. Bakit? Sabi ng Cordia, alo, anong ginawa mo sa munggo? Ginisa ko. Nilagyan ko ng mantika, nilagyan ko ng sahog, tapos ayan, nilagay ko siya. Alo, sabi niya, pinapalambot muna yung munggo. Hindi, tama naman ginisa niya, kulang ng tubig. hindi niya pinalambot yung munggo. Kaya, kung anong tigas ng munggo na yun, ganun pa rin katigas. Hindi ka kasi nagbigay ng instruction na tama O parang, di ba, nagtuturo ako nung paano mo, hahalinahin ng isang tao, yung Raumporas, Andro Malius, Bocolum, Balalambiam, Amdidik, Diodio, Jesus. Ang sabi ko, ang pangalan Telma Abinido. Hoy, Telma, gumawa ka ng retrato. Sino ba yung gusto mo? Ito po. Ganito Telma, susunugin to. Pagkasunog nito, palamigin mo. Tapos, higaan mo sa unan. Sabi ko gano'n. Talaga isang araw, isang linggo, tumawag. Sir, ano pong gagawin ko sa nilagay ko sa rep? Hoy, bumalik ka rito. Wala kasi sinasabing lagay mo sa rep. Sinabi ko lang palamigin, cool off. Hindi cold. Hindi. Tarantado. Hindi put it in the freezer to be cooled. Ilagay niya talaga sa rep. Balik tayo doon kay sabi niya. Sabi ng Cordia. Itong galunggong, asnan mo, tapos iprito mo. Yung lagay mong ganito, mantika, ganyan. Hindi kainan na. Hindi niya tinanggalan ng hasang. Anong lasa? Siyempre, hindi namin kinain. Tinanggalan lang namin yung hasang. Kasi hindi talaga siya working girl. Hindi siya. Matalino yun, pero bobo rin. Minsan may mga ganun para maging balance. Ewan ko, bakit hindi niya naisip na, tatanggalin nga pala ng hasang Di ba dito pag kami mga matatalino or nag-excel sila sa knowledge skills nila. Pagdating sa skills na mismo, wala na. Kaya ako pag binigyan ako ng instruction, lilinawin ko talaga yun. Bubusisiin ko yun. Sabi nga sabi nung, ang tawag dito, sabi ng lola ko. Sabi niya, ikaw, Tony, palagi mong niloloko yung tatay mo. Patay na siya niya Sabi ko, Lola, paano ko siya lolokohin? Hindi ko naman siya niloloko. Ba't mo pinagtago? Lolo, papaluin ako Sige, hawakan mo yung pamalo. Magpapakita ko sa kanya. Hindi ako nakikita ng tatay ko. Hindi ako nakita.
Nagtatago. Bata pa lang ako, kaya ko magtago na hindi mo ako makikita. Walang invisibility Hindi mo ako makikita. Sorry. Hindi talaga. May mga ganon. Ayun yan yung actual talent. Sabi ng mga kaibigan ko, mga maliliit, dito ka lang, huwag ka lumayo dyan, makikita ka ng tatay. Ewan ko, namimiss ko yung mga kaibigan ko doon sa kabilang kalye. Hindi ko na nakikita Baka na lumipat na sila ng lugar. Kasi minsan ganyan yun pagka wala na yung nila doon, hindi ka na kasi yung nilipat na sila kagad. Tapos yung iba naman nagwawala. Oo. Makita mo dun sa bodega, lumilipad lahat. Hindi, nagtataka sila paano ba't nagsasalita yung bell na mag-isa. Nagsasalita. No! Sabi niya nga. Sabi nung nanay, kiss mo na tata. No! Sabi ko si Raul, kung bata na to. Tapos kinausap ko yung duwende, huwag mong ganyanin yung bata. Bad influence ka. Oo. Sasabihin no. Ayan. So guys, katanungan pa, please feel free to comment down below if you have any questions. Topic for today is all about moving forward. Ayan. So next na tanong nito, ako lagi parang nasanay na ako na ganito ang reaction ko lagi sa kanya. Kahit wala siyang ginagawa, so naiinis. Kaya minsan nagtataka siya bakit may galit ako sa kanya. Huwag mo nalang pansinin. Oo. Ano ka pa niyan nagkakaroon ka rin ng problema mo sa sarili mo. Kaya nga Pero yung tension, nagiging sakit siya na. At saka don't stress yourself too much. Doon sa mga bagay-bagay na wala ka naman din na hindi mo kailangan pahabain yung kwento. Pwede ba? Kasi meron yung nangyari doon sa gym. Diyos ko ngayon, hindi ko na lang pinapansin. Kasi halos lahat nababasa ko. Alam ko nagsisinungaling siya. Magsisinungaling talaga siya. Kaya problema niya na yun kung magsinungaling siya. Kasi kasalanan yun. Yun nga po Do not tell a lie. Thou shall not bear false witness against your brothers and sisters or neighbors. Kasalanan Kaya nga ngayon po, ang ginagawa nila, yung mga kasama ko, binobola-bola. Tuwan-tuwa naman siya. Sabi ko, isang ka na tanga. Hindi mo alam, binobola ka lang. Ayan. Saka ko nasabi ko, engot. Yung sinasabi ko ngayon, the word of the day is engotize. Sorry. Ayun. So, now you know my morning routine. Ayan, everyday ko siya nakikita doon. Pero invisibility ka na lang. Para hindi ka makita. Doon ako dumadaan sa kabilang elevator. Sa freight elevator. Kaya para mawala yung stress. Hanggang pa naman ako Trauma March. Ayan. Traumatization ang tawag doon. Kasi sinugod pa niya ako noong December kung ano-ano daw. Mabaho naman talaga amoy paa syempre, ikaw nagbabayad ka ng tama, tapos ganun maaamoy mo. So, anong gagawin mo? Di ba magre-reklamo? Wala, pinagbawalan na ako mag-gym Kung gusto mo malaman ang maling ginawa ng tao ng past life niya at gusto niya iayos sa panahon ngayon para di na maulit sa future, ano po bang consultation sa inyo yung dapat? Meron. Ano nangyari doon sa past na yun? Pero dalawang bahagi yung past Merong pre-evolution at saka post-evolution. Anong naging performance mo doon sa pre-evolution? Nung dati kang sirena, anong ginawa mo? Di ba? Baka naman meron kang nilulod na kapwa mo. Di ba? Kaya nga So, mag-start na ulit yung klase natin this coming March. Pero doon muna tayo, Tito, doon sa yung Atlantis natin. Hindi pa tayo pumunta sa Atlantis. Na-busy kasi. Puno yung schedule. So, ayan. Makakapag-plot na ako ngayong March natin. Basta sa simula, walang kain ng baboy, baka, manok, baboy. Wag, kasi mabibigatan kayo. Kayo mabibigatan. Kung hindi, maliligaw kayo. Same pa rin as always, Sunday, 1 p.m. Ayan, tapos meron yan after the tour or the
group session. Ayan. So, doon yung sasabihin kung ano yung mga nakita and explain sa inyo kung bakit yun yung mga nakita. Kasi meron din siyang psychological explanation doon sa mga nangyari, bakit mo yung nakita, ano yung nakita nyo, bakit ganyan, anong kulay. Anong dahilan? Anong dahilan, bakit ka nakarating doon? Yun din yung kailangan natin i-explain. At saka bakit ka pupunta sa Atlantis? Tagarong ka ba? Oo. Dati May ka ka ba doon? Siguraduhin muna natin. Kasi mamaya hindi ka tagaroon. Ay, istranghera. Ay, invader. Lagot ka. Hindi naman. Meron tayong way para kahit wala kang past life na Atlantean, makapasok ka. At saka masusungit din dun yung mga nandun, Mas masungit kaysa sa Lemuria. Lemuria, chill-chill lang doon hindi. Huwag ka makikialam. Bago ka kumuha nung kung ano man nandun, magpapaalam ka, pwede ho? Oo. Bawal yung dampot ng dampot lang. Bawal yun. Unless tinawag nila kayo. Oo. Kasi meron dyan yung parang alarm system. Pagka, tumunog. Malalaman nila Malalaman nila. Okay, so yun. Ano pa mga katanungan nyo guys? If you have any questions, please feel free to comment down below. Okay, ang next natin doon after po ng Atlantis would be the Bermuda Triangle. Wow, mas nakakatakot doon Ayan. Pero i-recap natin, yung kaninang trauma, talagang may nangyayaring trauma. Oo. At minsan, matagal, taon bago mo isa yun, yung halimbawa, paano naging nymphomania? Meron dahilan yun. Isang trauma yun Oo. Paano kang naging kleptomania? May trauma. At saka bakit parang bata ka pa may demensya ka na? Oo. Tinamaan ka ng Alzheimer's disease. May mga dahilan yun. Kasi yun, bahagi ng pagkaroon ng trauma. Minsan, hindi lang dun sa physical trauma at saka emotional at saka psychological trauma yung nagkaroon ng problema. Minsan, pati sa spiritual, meron din pala. Yung mismong soul form. Si Moses. Yung na-reincarnate ngayon. Yun, na-trauma yun. Oo. Hanggang ngayon, trauma. Nabubito siya, bubito. Oo. So, maraming ganyan. Minsan, maling gising nila sa bagong katawan nila. Parang iba yung pinagbangunan sa pinagbabaan. Oo. May mga ganon. So, kaya kailangan natin alamin yung sarili natin. Kilalanin yung sarili natin para mas maging maayos at saka mas maging masaya tayo dito sa mundong to. Hindi yung parating pagkagising natin nakasimango tayo kagad. Meron bang masaya sa mundo na to? Meron panahon naman na may masaya. Oo. Meron pag may pera. alam niyo naman ngayon, ang pera yung nagpapatakbo sa buong di ba? True. Pero syempre, wag yung isa lang alang, yung pera lang yung nagpapatakbo. Di ba? Nandiyan pa rin yung ibang mga naging kasama, ibang mga kaibigan para magbigay ng kulay sa buhay niyo. Diba? Ayun, Tito, anong oras po yung live later? 5 to 7. Kung di man at iba pa, 3 yung guest namin. Kasama na doon si Berdayab at saka si Peping De Leon. Yung isa hindi ko pa kilala Pero taga Cubao yung babae. Tiga dito lang. Kumakanta po talaga. Kumakanta siya at saka marunong yata ng instrument. Ayan, sa lahat-lahat, wag nyo na akong paggamitan ng instrumento. Ayaw nila ako. Okay lang na kumanta pero instrumento. Yung piano. Ako pinapalo ako ng teacher kung si Buwana. Ayun, Sharo Manggun, kadili kagahian mo kamot. Kasi ba naman ang hirap mag-ganon-ganon yung igagano mo yung i-slide mo, may ganun pa siya. Magbabasa ka ng nota, magbabasa ka ng beats. Ang dami nun. Nag-error ako. Pag ganon, poor coordination. Pag namatay tayo, ganun ang mangyayari sa atin. Yung ninong ko, nagtaka nga ako nun tinahanap nila sa akin yun Nag-aaral mag-violin. Magkalalayo yung isa nag-aaral siya mag-golf, yung isa nag-aaral siya mag-violin. Tapos sabi nung kinakapatid ko, Kuya,
hindi naman naglalaro ng violin niya na nabubuhay pa. Baka yun ang gusto niyang gawin, sabi ko naman. Yung hindi mo nagawa sa lupa, mangyayari, dun mo gagawin sa langit. Kung gusto mo maging bus driver, baka bigyan ka ng isang bus doon, mag-drive ka maghapon magdamag. Ganon ang training mo. Oo. Para sa next life, magagamit mo. Magiging bus driver ka. Joke. Hindi naman ganun siya. Wala ng bus nung pagbalik natin. Kaya nga, mga ano na po. 22nd century, wala na yan. Ano na yan? So, yun lang, for connection na naman to si Converge, nagbabayad kami. Hanggang ngayon, hindi pa rin inayos-ayos ni Converge yung connection nila. Diyos mio. Ayun, so kung wala ng katanungan, Tito, endorsements. Wala akong pelikula ngayon Hindi ako masyadong naging active sa kasi tinitingnan ko pa rin yung kalusugan ko. Hindi pa ako malusog Mataba, pero hindi malusog. And so with that, thank you guys and have a great morning and weekend. So goodbye and God bless. And for those of you who wants to avail our services, please do DM us. So, the House of Mystics PH at saka kay Tito Tony. If you want to have a schedule for a reading, yung reading ni Tito Tony, lahat na doon, pati numerology kasama na. Kung ano man yung angel na kung sino man yung gusto nyong itanong nyo na. Meron din ng ganun services si Tito. Tawag namin doon, Angelology. Ayan. Kasi yung iba nagtatanong sa akin, sino pong guardian angel ko? Hindi ko alam. Tanong nyo kay Tita Tony. Meron siyang service na gano'n. Iba yung guardian angel sa sa yung native angel na binigay sa'yo. Magkaiba yun. Okay. Ayan. So, next time itatakal natin yung mga yan. Pero ang haba nun. Mahaba. Yung palang Shemang Poras ubos ng 1 taon mo ron. Kaya nga, ang dami pang mga pangalan doon na kailangan mong i-memorize. Na hindi mo kilala na meron palang ganun. Oo. Kasi minsan magugulat ka na lang, bakit may ganun pangalan? Hindi naman kilala yun sa hayag na Biblia. Hindi. Meron pangalan na Angel, Ur. Yung Ur, lugar din yun na tinira ni Abraham. Oo. Tsaka doon na si Gilgamesh. Yun siya yung nagtaguyod ng Kingdom of Ur before pa sa Mesopotamia. So, with that, guys, thank you and have a great weekend. Goodbye and God bless. Opo.